Marami ang nawindang, nagulat sa isang post na ito sa Facebook mula sa Dorado Chavez Law Office kung saan nilinaw nila ang patungkol sa resibo na post ng isang vlogger na nag-viral sa Facebook. Matatandaan kamakailan na nabash ang isang OFW vlogger na isa di umano siya sa dahilan ng pagka-depress ng OFW vlogger na si Lusamat, ang OFW na nabalitang nagpakamatay dahil sa depresyon at sa di umano'y pamamahiya ng isang vlogger, hanggang sa mantong sa pagbabanta ng kaso kung saan ipinakita ng isang vlogger ang di umano'y resibo na patunay na may ginawa na siyang hakbang legal, kung saan isinapubliko nito ang isang resibo na di umano'y bayad sa abogado na nagkakahalaga ng 100,000 pesos para di umano sa 7 vlogger na makakasuhan. Makikita natin dito na Dorado Chavez Law Office ang pangalan ng resibo na may petsang nakalagay June 7, 2025. Pero ayon sa opisyal na pahayag ng Dorado Chavez Law Office nitong June 10, 2025 kung saan na-mention ang pangalan ng nasabing vlogger, ayon sa kanila, napag-alaman namin na ang isang resibo ng pagkilala na sinasabing inisyu sa tanggapang ito ay kumakalat online na may kaugnayan sa isang tao na wala kaming kaugnayan. Para sa record, nais namin tiyak na linawin na ang individual na pinag-uusapan ay hindi at hindi kailan naging isang kliyente ng opisina ng batas na ito. Hindi po namin siya nakilala, nakausap o nagkaroon ng anumang paraan ng pakikitungo sa kanya. Sa totoo lang, hindi namin siya kilala. Dagdag pa sa post ng Dorado Chavez Law Office, anya pa sa kanila, ngayon umaga, nagulat kami ng matuklasan na ang isang resibo ng pagkilala na may pangalan ng opisinang ito ay ibinahagi sa publiko. Nais namin bigyan diin na habang nagtataglay kami ng duplicate ng kopya na pinag-uusapang resibo, hindi ito ibinigay sa ilalim ng pangalan ng nasabing individual. Mayroon kaming dokumentasyon upang suportahan ito at ganap kaming handa na ipakita ang gayong patunay kung kinakailangan. Ani pa sa Dorado Chavez Law Office, sineryoso namin ang bagay na ito at inilalaanan namin ang lahat ng legal na karapatan upang tugunan ang anumang mapanlinlang o mapanirang implikasyon na nagmumula sa hindi otorisado o maling sirkulasyon ng nasabing dokumento. Ito ang pahayag ng Dorado Chavez Law Office sa resibo na pinost ng isang vlogger. Kaya marami ngayon ang napakomento ng samot-saring reaksyon. Nawindang sila sa pahayag na inilabas ng Dorado Chavez Law Office. Samantala, nagsalita na ang polo sa Riyadh, Saudi Arabia patungkol sa issue ng OFW na namayapa na si Lusamat sa isyong pinakalat ng vlogger sa publiko. Narito pakinggan po natin ang isa sa mga advocate na tumutulong sa labi ni Lusamat para makauwi sa Pilipinas. Updates lang ito kasi galing ako doon sa opisina ng ating Migrant Workers Office, doon sa Assistance to National Section, sa mga nag-asikaso ko magpapauwi ng bangkay. Naitanong ko na rin ito dahil usapan ito ngayon about dito sa mga pagpapakalat ng mga impormasyon. Ito nga ba yung nararapat at higit sa lahat po dyan, ano nga ba ang proseso nito kung isisiwalat man at kung ito ba'y verified o hindi. So, naitanong ko na rin yan kasi since na-under po yan sa Assistance to National Section sa ating mga case officers ng ating Migrant Workers Office para at least maging maliwanag sa lahat. At dapat ba itong isisiwalat? Karapat dapat ba ito? So, kailangan po natin kasi malaman ang buong detalye yan bago po natin ilalabas para at least kahit paano magiging maliwanag kung ito man ang hangarin natin ay information dissemination. But of course, bago po dyan, pakishare na lang po muna, saglit lang, para malaman ng lahat. So, pinuntahan ko doon kasi nga nag-asikaso nga ako ng patay, ang una ko pong tinanong ko doon, kung totoo ito yung mga utang, at higit sa lahat po dyan, may travel ban ba ito, Kasi nasisilabasan, kasi sinasiwalat na, Which is, hindi naman nagiging, po yan, hindi na po naging lihim sa atin kasi in-expose na nga ng gusto. Ito ni Juan, na which is para ngayon siya, pilit niyang dinideny ngayon na hindi siya ang nagiging cause ng pagbigti noon o pagkamatay noon. Which ako'y naman agree. Ito mga lords, mga minamahal, gusto ko lang linawin po sa inyo. Ako'y agree doon. Pero ang masasabi ko lang, I'm sure it's on his conscience na, di ba? Konsensya na niya yun na nag-post yung tao, di ba? Nag-post yung tao na siya ay sinusumbatan. Kumbaga, talagang naglabas ng hinanakit ito yung namatay. Ito for itong tunay na awareness,
It's either way. If you're gonna take it seriously, if you're gonna take it in the wrong way, you're gonna take it negatively, so it's up to you, alright? But then again, this is the right information that you need to absorb para makikita nyo, no? So ngayon mga minamahal, nag-post yun na para mahinanakit na nakarating sa kanyang pamilya ang kaganapan, ang pamilya niya nag-worry. So ngayon, yun po nangyari sa kanya, na nag-worry din siya dito, nai-stress siya, nadidepress na nga siya, at saka base doon sa kanyang mga sinasabi, nadidepress siya. Pero the moment kasi dito ngayon, dahil in-expose mo yung tao, na-depress ito. Tapos gano'n na lang ba yun? Agad sasabihin mo na, unbothered ka or hindi ka nagiging, well, actually, you are accessories to the crime kasi naglabas ng loob ng sama ng loob yung tao, na ikaw pinipinpoint na sabi, kung hindi na nakarating sa pamilya kong ito, siguro naging okay ako rito, na nasasaktan ako, nalulungkot ako. So dyan pa lang nakikita mo na nadagdagan na yung ano niya, yung depression. Sabi ko nga sa inyo, it's not a joke. Ang una ko pong tinanong ko doon, kasi lumalabas ito sa mga usap-usapan. Kasi dalawa sila ba inasikaso ko, kung totoo ito yung mga utang, at higit sa lahat po dyan may travel ban ba ito, no? Kasi nasisilabasan, kasi sinasiwalat na no? Ang grabe yung pagkakasabi sa akin ng Polo. Sabi niya, DJ, ganito kasi yan whether we like it or not, no, matitrace mo po namin, at so, yung sa ngayon wala pa, kasi talagang inasikaso pa ang papeles. Kung yan man na itutuo o hindi, ay itong sabi hindi po dapat dinidisclose yan. In case man, itong sabi, tandaan nyo, in case man ang pamilya lumapit sa'yo, DJ, as an advocate, you nag-trust sa'yo o nagtiwala sa'yo sa DJ na makakatulong ka, ilalapit sa mga tao, pupunta ka dito sa amin, or ganito, gaya ng ginagawa mo, bine-verify mo, pinupunta mo at sinishare mo, nagtiwala sila sa'yo, okay na okay yun. Pero the moment DJ expose mo yan, the moment DJ na ikaw pinagkatiwala sa'yo, inalahan mo doon sa social media, it's a violation po yan. It's a clear violation po yan of their Data and Privacy Act. Na mismo, ikaw po pwede kang kasuhan nila. Kasi bakit? Kung sinare nga nila sa'yo dyan nagtitiwala sila, o mismo na ganun humingi ng opinion mo, it's between you and him and them, together with the family. But you don't have the authority, sabi you don't have the authority to post it in the social media para pag-usapan ito. So tama, di ba? So ganun kasimple. Sa case kasi ngayon dyan, inilalabas na ganito, ganire. Yung employer, may travel ban siya, may utang siya. Hindi po yan basta-basta. Let's say ang employer pumunta, pwede ba yan? Pwede yan makakasuhan din ng employer. Do you think? Pwede din. Bakit? Siyempre privacy din yan ng isang, hindi po pwede na lang na basta-basta dahil may utang sa'yo, ilalathala mo na lang. May karapatan ba ang pamilya na magsampa ng kaso? Totoo, meron. Kasi bakit pinag-uusapan ng buhay mo na hindi dapat? Totoo man o hindi yan, ipinagkatiwala sa'yo or mismo ang mga nangyari niyan, wala silang karapatan, walang sino man ang karapatan na husgahan ka. So kayo po, ganun po mga minamahal, gusto ko lang pong linawin sa inyo, mga ganung case na dapat, sensitive in nature, hindi po dapat natin dinidisclose. The moment man gusto mong i-expose yan, you are going to make it sure it is verified. Or otherwise, kasi sabi mo nga, awareness, nakikreate ka, nagbibigay ka ng awareness, information dissemination. So you are going to make it sure na with well documented. May mga evidence, facts and evidence. Do not base your opinion, your news na yan, base lang dito sa actually ito Brad ang mali dito, nakikita ko lang nakikita ko mali lang, nakita ko ni Juan na post niya kasi ang context na sabi, base. Di ba? Ang context na sabi niya, base sa pinadala sa akin na mensahe. So, ibig sabihin, news na pala yan, awareness na ba agad yan, base pinadala sa iyo ng mensahe, na may utang siya, tumakas siya, nahurog siya, or ganito. So, ibig sabihin, na yan, verified na, news na pala sa iyo yan, okay na pala, legit na pala sa iyo yan, base sa mga natanggap mong balita lang. So, it's a wrong po yan. No? So, at saka narinig ko, ang pamilya may karapatan talaga maghabol sa kanya. Totoo lang, even until now. No? May karapatan po maghabol ang pamilya. Kasi unang-una, nagrabyado niya. So, ngayon dito, Kuya DJ, kakasuhan niya daw yung mga nag-content sa kanya, mga nagalit.
term niya. Sabihin nyo sa Subiit, sabihin nyo sa kanya na go for it. Maghanda daw ng abogado. Sino? Hindi maghanda kayo ng abogado. Libre abogado, may PAW naman, may Public Attorney's Office naman tayo. Mali siya doon, mali doon. Nasabi ko nga, from the start, it is very, very clear na wag po nating ihimasukan ang buhay ng may buhay. Kung ano man ang nangyari ngayon sa kay Juan, pambabash, I think there's a reason behind. Kung anong ginawa mo sa kapwa, babalik at babalik lang din, no? Kung bakit naman na-involve si istorya ni Juan sa kasong ito, ay balikan lamang natin yung post ni istorya ni Juan noong May 4, sa kasalukuyang taon. Sa kanyang Facebook page ay merong 79 shares, 281 comments at 775 reacts. Sa kanya namang YouTube channel ay meron itong 46,000 views, na kung saan ay meron itong 472 likes at maraming comments. Bakit na-involve si istorya ni Juan sa kasong ito? At bakit pinupuna? At bakit sinisisi ng karamihan nating ng mga, hindi naman karamihan, ng mga OFW dyan sa Saudi Arabia? Bakit galit na galit sila sa istorya ni Juan? At bakit nililink si istorya ni Juan sa pagpapakamatay ng ating OFW? Meron bang pananagutan si istorya ni Juan? At dapat nga ba siyang sisihin sa kaso na ito? Sa post ni istorya ni Juan noong May 4, inilagay niya yung picture ng ating OFW sa Saudi Arabia at nakalink doon na kontrobersyal na kinakasangkutan ng isang Pinoy vlogger sa Saudi Arabia, at yung mga tinutukoy ko yung nagpakamatay. Samot sari-saring mga komento, negatibong komento against sa ating vlogger na nagpakamatay. Isa sa rason kung bakit siguro nagkaroon ng negatibong pag-iisip yung ating OFW na dahilan ng kanyang pagpapakamatay ay dahil siguro sa post ni istorya ng Juan na against sa ating OFW. At marami talaga, kasi nagbasa naman talaga ako sa mga comments sa post ni istorya ni Juan na mga negatibo. Kaya't rason magpapahiya ng kahihiyan publiko ng ating OFW sa Saudi Arabia na kalaunan ay nagpakamatay. Sasagutin natin na maraming galit ng mga OFW. Bakit nga ba sila galit? Karapatan nga ba nilang magalit? Una, bagamat hindi ito ang dahilan, hindi ito yung main reason kaya nagpakamatay itong ating OFW. Ang rason dito ay yung nililink sa kanya na merong money involved. Pumapangalawa dito yung depresyon na nangyari. Bakit? Kasi na-post ang kanyang pagmumuka nang walang pahintulot sa kanya. Napahiya siya publiko. Hinubaran ang kanyang pagkatao. Kaya't dahilan na kanyang pagkakaroon ng depresyon. Dapat nga bang sisihin si istorya ni Juan? Una, itong komento ko ito ay para lamang sa akin. Dapat nga bang sisihin si istorya ni Juan? Una, oo. Kasi pinost niya yung picture ng ating kababayan na wala siyang pahintulot o hindi man lang niya kinuha yung panig ng ating OFW bago niya pinost itong ating OFW na dahilan, na isa sa dahilan, aminin man natin hindi, isa sa dahilan yung post ni istorya ni Juan kaya siya nagkaroon ng kaya niya siguro naisip na magpakamatay, kaya siya nagkaroon ng depression. Worst thing is naisip na niyang magpakamatay. Yung post ni istorya ni Juan na libo-libo ang mga nakapanood, yung live niya na libo-libo ang nakapanood, ay isa na yun si dahilan kaya magkaroon ng depression ang ating OFW, dahil ang post nito, ang link dito ay kontrobersyal na kinakasangkutan ng OFW at inilathala niya doon yung kung anong klaseng kontrobersyal at sinasabi niya doon na nagnakaw di umano ng pera itong ating OFW na kalaunan ay kaya ito nag-run away ng walang paalam sa kanyang employer. At sa atin nakuha ang impormasyon na kapag-file na nga ng kaso at kanyang employer, ngunit hanggat wala pang lumalabas na resulta, hanggat wala pang judgment na nangyayari sa korte dyan sa Saudi Arabia, ay inosente itong ating OFW. Bakit humantong sa pagpapakamatay nitong ating OFW? Dahil doon sa tinatawag na depresyon, hindi niya kinaya yung pressure na natatanggap niya sa publiko, lalong-lalo na sa OFW community dyan sa Saudi Arabia, dahil sa mga posts against sa kanya. At isa na nga doon si istorya ni Juan na nag-post against sa ating OFW, at marami doong comments na negative para sa ating OFW. Kaya isang rason na yon ng pagpapakamatay
ng ating OFW. Ulitin ko, tanggapin man natin o hindi yung katotohanan. Ako, wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kinakampihan yung napakamatay at sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at ang aking taos-pusong pakikiramay sa pamilya. Wala akong kinakampihan dito, both sides, sa kay istorya ni Juan at doon sa nagpakamatay. Ngunit, doon lamang ako sa nakikita kong tama. Doon lamang ako sa nakikita kong lapses na pwede natin ituwid para sa akin lamang. Ngayon, kaya ito binabati ko sa istorya ni Juan kasi para sa akin, bakit mo nga ipopost yung mga ganang controversial na bagay na wala pang judgment ang korte sa Saudi Arabia? Although, nakapag-file na ng kaso. Although, fact siguro yung sinasabi mo na kinakasangkutan ng ating OFW. Ngunit sana ang ginawa ni istorya ni Juan, kinuha muna niya yung panig ng ating OFW bago niya ito pinost para lang sa ganun matimbang yung bagay, yung mga bagay-bagay, matimbang, hindi lamang yung mga kwentong lumalabas sa bunganga ng istorya ni Juan, nagbe-base yung ating mga OFW sa kanilang comments at yung mga comments na yon beyond the belt, below the belt na yon, yung comments na yon. Kaya dahilan, ulitin ko na naman dahilan na nagkaroon ng depresyon yung ating OFW at hindi na niya kinaya at namatay na ito at nagpakamatay na ito. Ngayon, meron bang liability o meron bang makakasuhan sa bagay na ito? Meron bang kinakaharap na kaso ni istorya ni Juan? Para sa akin, hindi ako expert sa mga batas, hindi rin po ako abogado, ngunit meron akong kaunting kaalaman sa batas. Meron po ang kakasangkutan na kaso, itong si istorya ni Juan. Anong kaso? Cyber libel resulting to homicide. Yun po ang pwedeng kasangkutan ni istorya ni Juan. Anong ebidensya? Pwedeng screenshot ng pamilya yung ebidensya ng post ng May 4 na post at inilathala ang pagmumuka. Okay lang sana kung hindi inalathala ni istorya ni Juan yung pagmumuka. Para nang sa ganun, walang na-mention na pangalan. Ngunit, the fact na inilathala ni istorya ni Juan sa social media ang picture ng isang OFW without his consent, ito ay cyber libel na. Kahit pa sabihin natin na fuck ang akusasyon ng isang individual, kahit pa sabihin natin na fuck ang akusasyon ng istorya ni Juan, ngunit wala pang lumalabas na judgment ang korte diyan sa Saudi Arabia. The fact na pinost ng istorya ni Juan at the fact na yung context ng post ng istorya ni Juan ay isang libelous na po iyon. Rason, kaya't maraming comments, maraming likes, at maraming shares, maraming views, libo-libong views ang nangyari dito. Ang pinakamasaklap dito na nangyari ay yung mga negatibong comments. Hinubaran ng comments na iyon yung katauhan ng ating namayapang OFW, ng ating nagpakamatay na OFW. Kaya't hindi natin masisisi yung mga OFW na galit ngayon kay istorya ni Juan dahil sa pag-post ng istorya ni Juan sa kanyang social media against sa ating OFW.